Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Mango Sancerval Cake. Handa na ba kayo? Sa paggawa ng ating cake, ang mga kailangan natin ay egg white 3 peraso, asukal 50 grams, cream of tartar 1/4 teaspoon, egg yolk 3 peraso, sugar 50 grams, asin 1/4 teaspoon, mantika 60 ml, fresh milk 60 ml, cake flour 100 grams, baking powder 1/2 tablespoon, at vanilla flavor na 2 teaspoon. Ilagay na natin ang asukal, fresh milk, mantika, baking powder, cake flour, 3 egg yolk, vanilla flavor. Inilagay na rin pala natin dito ang asin, pagkatapos ay atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Ayan, at dahil okay na nga po ito, ay pwede na nga po natin itong tigilin na sa paghalo. Sa ating mixer, ilagay na nga po natin dito ang ating egg white at maglagay na nga po tayo dito ng ating cream of tartar. Atin na pong paandarin ang ating mixer hanggang po sa umalsa ito ng kaunti. Kapag umalsa na ay atin na nga pong ilagay ang ating asukal. Ayan, dahan-dahan lamang po natin at i-continue lamang po ito nito hanggang po sa tuloy na po itong umalsa at yung maputi na po ang ating egg white. Yan, para na po siyang foam or foamy na. Yan, atin na nga po siyang tanggalin at atin na po siyang ilagay sa ating unang minix. Ngayon naman ay atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama na po sila. At syempre, just take your time lamang po. At kapag tapos na nga po ito, atin na pong i-ready ang ating lalagyan na 6x3. Ayan, ating nga po itong cake pan na 6x3 at ito po ay 1 piraso lamang. Pagtapos naman po ay atin na nga po itong aayusin. Yan, ayusin lamang po natin at atin po siyang taktakin para po mawala po ang bubbles. At ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 170, sa baba ay 200 at ang baking time ay 35 minutes lamang. At after 35 minutes ay luto na nga po ang ating cake. Atin na po siyang hanguin. Ayan, at eto na nga pong itsura ng ating cake na napakaganda naman po talaga mga ka-bakers. Atin lamang po muna itong palamigin. Hihiwain or kukuhanin din po natin ang ibabaw nito. At kapag nakuha na nga po natin ay eto na nga po siya mga ka-bakers. At eto nga rin po pala yung sobra sa ating cake kanina. Yung kapag nilagay na po sa mold at meron pa pong sobra sa lalagyan, atin na rin po siyang i-oven. Ayan, atin na nga po siyang pinupinuhan. At konti lang na naman po ito dahil konti lang din naman po ang sumobra sa ating minix kanina. Ayan, at syempre naman po ito na nga po siya. Dahil okay na nga po at pinapalamig pa rin po natin ang ating cake, gumawa na po tayo or maghiwa na po tayo dito ng ating mangga na gagamitin. Hihiwain lamang po natin ito ng pa-dice. At kayo na pong bahala kung gaano po kalaki ang gusto nyong size ng ating mangga. Basta po pa-dice lamang po siya. At kapag malamig na po ang ating cake, ay atin na nga po itong tanggalin sa kanyang molde. Gamit lamang po tayo ng maliit na bread knife or cake knife dito, bread knife. Pagkatapos ay atin na po siyang ilagay sa ating cake board. Ayan. Hatiin na nga po natin ito sa gitna para po mailagay na rin po natin dito ang ating icing at saka po yung palaman niya at saka po yung gagamitin nating Sancerval. Maglagay na nga po tayo dito ng ating sugar na mayroon nga po pala itong kaunting wine at saka po asukal. Yan, para po mas matagal po siyang mag-dry at saka moist pa rin po siya. Ayan. At ngayon naman po, maglalagay na nga po tayo dito ng ating icing. Ito nga po pala ay buttercream ice. Ayan. At atin nga lang po itong ipakalat or i-make sure natin na pantay po sila. At meron din po sa gilid. Next one po, maglalagay na nga po tayo dito ng mangga. Yan, atin lang po siyang ilagay ng dahan-dahan. At yun na pong bahala kung gaano po kadaming mangga ang gusto nyong ilagay. Eto na nga po at maglalagay na nga po tayo dito ng ating Sancerval. Eto nga po pala ay 6 inches. Yung size po niya ay 6 at maglalagay na nga po ulit tayo dito ng ating whipping cream. Sa mga gusto pong matutong gumawa nito mga ka-bakers, nako, meron po tayong video nito. I-search nyo lang po ang Sancerval Cake, Chef Randy, or tignan nyo lang po sa description dahil may nakalagay po sa ating description. At
Pinatungan nga po ulit natin ng Sanseval. Pagkatapos, naglagay po ulit tayo dito ng ating whipping cream icing. Ayan, at atin nga lang po itong ipantay just to make sure lamang po na meron po ang bawat gilid at ang gitna. Pagkatapos ay maglagay na po ulit tayo dito ng ating mangga. Ayan, lagyan lamang po natin at atin na pong ipatong ang ating napakasarap naman na hiniwa kanina na cake. Gagawa po tayo ngayon ng ating whipping cream icing. Ito nga po pala ay 200 grams. Pagkatapos ay atin na nga pong paandarin ang ating mixer. Hayaan na po natin itong umandar hanggang po sa tuluyan na nga pong umalsa ang ating whipping cream. Okay, at dahil alsang-alsa na nga po ito mga ka-bakers ay atin na pong patayin ang ating mixer. Maglalagay na nga po tayo ng ating whipping cream icing at syempre po atin na nga po itong ipantay or ayusin. Yan, atin naman po siyang ayusin. Yung dami naman po ay dapat hindi naman po ganun kadami at hindi rin naman po ganun kakapal. No worries naman po dahil hindi naman po talaga nakakasawa ang ating whipping cream icing. At talagang pag kinain mo, para na po talaga siyang ice cream, lalo na po pag nailagay na po ito sa ating chiller. Ayan, atin naman po siyang ayusin. At ipantay na po natin ang gilid nito. Ayan, pantayin lamang po natin ito ng dahan-dahan. Pagkatapos naman po sa gilid ay ang harapan or ang unahan naman po ng ating cake ang ating papantayin dito. Ayan, dahan-dahan naman po natin. At syempre, just take your time lamang din po mga ka-bakers. Ayan. At dahil pantay na nga po ito, ay maglagay na nga po tayo dito ng ating dinurog na cake or cake crumbs. Ayan. At yung dami naman po nito mga ka-bakers ay kayo na po ang bahala. Basta po just take your time lamang po. Pagkatapos ay tanggalin lamang po natin ang gilid at maglagay po ulit tayo. Gawin po natin ito hanggang po sa malagyan na po ang lahat. Pati din po yung gilid or kailangan din po kasi natin itong lagyan. Pero hindi naman po kailangan pati din po yung gitna mga ka-bakers. I-make sure lamang po natin na meron din po ang gilid nito. Linisin na nga po natin ang ibaba ng ating cake at pagdidikit-dikitin na nga po natin yung ibang cake crumbs sa ating inilagay sa baba gamit po ang ating kutsilyo. Ngayon naman, maglalagay na nga po tayo ng design sa ibabaw nito at ipa-shape nga lang po natin ito ng pabilog at lagyan lamang po natin ng icing ang buong gilid ng ating cake. Ayan. At eto na nga po dahil tapos na nga po tayo, ay ilalagay na nga po natin ang lahat ng mga mangga or lahat ng mangga na nahiwa natin kanina. Dahil hindi po talaga natin siya inubos para po may mailagay pa po tayo sa ibabaw. At eto na nga po mga ka-bakers ang ating finished product na sobrang sarap naman po talaga. At talaga naman pong nakakagutom. Tingnan niyo naman po kung gaano siya kaganda at kung gaano siya nakakatakam naman po talaga ito mga ka-bakers. Kaya naman po mga ka-bakers, hindi pa dyan nagtatapos dahil atin po muna itong i-freeze or more like ilalagay po natin ito sa ating ref or sa ating chiller bago po natin ito hiwain. Siyempre naman po mga ka-bakers, para po mas masarap po talaga siya. Mga siguro po mga 2 oras or 3 oras lamang po ay okay na okay. Or kung meron po kayong 4 na oras para hiwain ay mas maganda po. Siyempre pagkatapos naman po na mailagay sa ating chiller or sa ating ref, ay atin na nga po itong hiwain. At siyempre medyo crunchy nga po pala ang ating Sanseval. Kaya sobrang sarap po talaga nito lalo. At eto na nga po mga ka-bakers, atin na nga po siyang nahiwa. At eto na nga po ang kanyang loob na sobrang sarap naman po talaga mga ka-bakers. Ayan, presenting ang ating mango Sanseval cake na sobrang sarap. At hindi ko na nga po sasabihin sa inyo kung ilan nga pong slice ang nakain ko dito. Napakasarap po talaga kasi nito at nakakatakam po talaga siya mga ka-bakers. Kaya naman, kung atin po itong hahanapin ngayon, ubos na po siya mga ka-bakers. Ang bilis niya po talagang maubos. Mabentang-mabenta po talaga ito at mga ka-bakers. At isa nga lang po pala ang ating ginawa dito. Pero kung gusto niyo po ng marami po kayong magawa at marami po kayong mabenta, abay, times nyo lang po, times 2 or times 3 nyo lang po ang ating ingredients na
ginawa or inilagay dito. At syempre naman, kailangan pa nga po natin ulit itong hatiin. Nakakatakam naman po talaga itong mga ka-bakers. Kaya naman po, mas maganda po talaga na gawin nyo talaga na po kung ito po ay pang negosyo, or pang merienda, or pang regalo. Tingnan nyo po kung gaano po kaganda sa ating chiffon or chiffon cake at hindi po talaga siya dry. Abay, iyon na nga po talaga ang signature natin, no? Kailangan hindi dry ang ating cake at hindi nga po talaga siya mabigyan ng hustisya ng ating camera. Pero anyways, yan, nakakatakam naman po talaga at kitang-kita natin kung gaano siya kaganda. Kaya naman mga ka-bakers, gawin nyo na din ha. Napapadaldal na naman po ako, kaya naman po eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Mateo chapter 5 verse 3 to 5. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Amen, amen, amen. Purihin natin ang ating Panginoon noon, ngayon, at magpakailan pa man, mga ka-bakers. Huwag tayo mula ng pag-asa dahil ang Diyos natin ay buhay, siya ay tapat. At siya ang Diyos magpakailan pa man. Amen. Kaya naman mga ka-bakers, maraming salamat po sa inyo. Ako muna yung magpapaalam. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.